Nabati ko po kayo ng magandang umaga at matagumpay na araw. Kumusta ka? Kumusta ang ministry mo? Ang care group? Ang gawain na ibinigay at tinanggap mo na gawain mula sa Panginoon? Masigla ba at masigasig pa ba? Now, ito pong mensahe ngayon ay may pamagat na fulfill your ministry. At ito po yung encouragement sa atin ni Apostle Paul o ni Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Sa magandang balita Biblia, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So ano man ang ating ginagawa sa gawain, ito ay hindi para kay pastor, kung kanino man, kung itong ginagawa natin ay para sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya naman yung nagtalaga sa atin. At nung itinalaga ito, ibinigay sa'yo, tinanggap natin ng buong saya. Kaya nga dito mismo ay sinasabi ng mga talata na kailangan tayo ay maging matatag. Kasi alam naman natin na napakaraming pinagdaraanan sa buhay, lalo na sa panahong ito. Kaya in-encourage tayo na magpakatatag, huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Dahil sabi diyan, hindi sayang, hindi na kapanghihinayang ang paglilingkod natin sa Kanya. So dito mismo ay dapat nating italaga ang ating sarili sa gawain sa Panginoon. Dahil alam naman natin na sabi diyan, hindi mababaliwala yung mga pagpapagal natin sa gawain ng Panginoon. Kaya wag mong sabihin sayang ang panahon mo, wag mong sabihin sayang ang lakas mo. Kasi mismo sa talata ng Panginoon dito ay hindi mababaliwala ano man ang mga bagay na ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Kaya pagsikapan nating mabuti, lagi-lagi na ang ating paglilingkod sa ating ginagawa at paano natin ito isinasagawa. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, "Makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod." Amen. Sabi diyan, hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Panginoon. Alam mo, maraming nagsimula sa isang gawain, ngunit hindi natapos. Now, bibigyan kita ng halimbawa ng isang gawain na hindi natapos. Yung nagtayo ng isang gusali. Sinimulang itanayo, pero hindi tinapos. Matapos na magpakapagod at gumasta ng malaki. Sayang, hindi ba? Mayroon pang isa, nagtayo ng bahay. Kaso, iniwan, nag-abroad, hindi tinapos. Ano pa? May tao na namuhunan ng pagod, namuhunan ng panahon, namuhunan ng talento, biglang tumigil o unti-unti tumigil. Hindi tinapos yung gawain. Sayang, hindi ba? At mayroon din nag-commit sa ministry. Ito, dating mainit. Now, wala ng init. Hindi tinapos yung ministry na itinilaga sa kanya. Ano pa? Mga gawain na nabalam. Hindi nagpatuloy. Hindi tinapos. Sayang. Kaya nga dito mismo sa talata na aking binasa, ito ay encouragement para sa atin na tayo ay magpakatatag. Ikaw ay magpakatatag. Huwag matitinag. Ano man yung mga gustong yumanig sa'yo, magpaayaw sa'yo, magpatamlay sa'yo. Sabi dito, huwag matitinag. Kundi sa halip, magpakasipag. Bakit? Ito po, sabi diyan, walang sayang sa paglilingkod para sa gawain sa Panginoon. Amen! So, mayroong magandang bunga ang lahat ng paglilingkod sa Panginoon. Colossians chapter 4 verse 17, ito ay tungkol kay Archippus, na ito ay sulat ni Pablo sa kanya. Now, sabi diyan sa verse 17 ng Colossians chapter 4, "Say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it."
pakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Now, yung pangalan ni Arkipo, pwede mong ilagay yung pangalan mo, o pangalan nung kakilala mo, o nung katabi mo, o yung mga Kristiyanong noon, nakikita mo, ngayon hindi mo na nakikita, mga tumamlay na, mga tumabang na sa paglilingkod sa Panginoon. Tumabang na ang kanilang fellowship kay Lord. Now, dito yung sinasabi na gawain, ito po yung ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung paglilingkod natin sa gawain ni Lord. Ito yung assignment natin na ibinigay ng Panginoon na dapat tapusin. Amen. At dahil ito ay isang ministeryo o pagkatawag na ibinigay sa atin ng Panginoon, at ito naman ay tinanggap mo, hindi ka naman nag-apply, hindi ba? Kaya hindi ka pwedeng umayaw, hindi ka pwedeng mag-resign. Amen. Dahil ito'y tinanggap mo ng buong galak. Kaya dapat yan ay iyong tapusin. So upang tapusin, ang gawain ibinigay ng Panginoon, kailangan maging masigasig. Ano man ang iyong simulan, kung paano ka naging masigasig dati, dapat yung sigasig mo tuloy-tuloy hanggang matapos mo yan, hanggang sa dumating ang Panginoon. Now dito, si Archippus, marahil siya ay isang pastor na isang church, o marahil isa siyang manggagawa sa isang church, sa Colossae. Siya ay tinawag na sa Philemon chapter 2 na fellow soldier o kapwa kawal o sundalo. Kaya naman dito, sa Colossians chapter 4 verse 17, ito mismo ay isang word of encouragement para kay Archippus na magpatuloy sa ministeryo na tinanggap niya. At marahil ito rin ay word of reminder na magpatuloy siya sa gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Now, ang tanong, ano kaya ang pumipigil kay Archippus? Bakit naging bantulot siya? Bakit tila tumigil siya sa gawain o sa ministry na tinanggap niya sa Panginoon? Kaya nga sabi ni Pablo rito, say to Archippus, pakisabi kay Archippus. Sabihin mo nga sa katabi mo, pakisabi sa kakilala mo. Pakisabi sa kasamahan mo. Pakisabi kay, alam mo na kung sino yun, di ba? Yung hindi mo na nakikita, mga tumamlay na, mga nangawala na, mga, kumbaga, susulpot dili, parang kabute, di ba? Sabi, say to Archippus, say to your friend, say doon sa mga dati mong mga nakakasama at nakikita, that you fulfill the ministry you have received in the Lord. Ito pa rin yung ministeryo na tinanggap mula sa Panginoon. Dahil siya nagbigay nito Ano pa, sabi diyan, to fulfill the ministry, to complete the work. Ibig sabihin, ganapin, lubusin, tapusin yung ministeryo na tinanggap mula sa Panginoon. Amen. Praise God. So, pakisabi, ipagpatuloy ang gawain, ipagpatuloy ang ministry na tinanggap mula sa Panginoon. Fulfill your ministry. 2 Timothy chapter 4 verse 5, but you be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Sabi diyan sa salita ng Panginoon, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Gampanan, tupdin yung tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, di ba, na tayo ay pinagkatiwalaan niya ng gawain. Kaya naman ang sinasabi sa talata, gampanan natin yung tungkulin bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Hello, mga lingkod ng Panginoon. So, since ito ay ibinigay na tungkulin ng Panginoon bilang lingkod niya, ikaw ay responsable na maging tapat, na tuparin yung ministeryo na ibinigay sa iyo. Remember the parable of the talents in Matthew chapter 5 verse 25, chapter 25 verse 14 to 30. Ito yung binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1 talento. Alam po ninyo, yung mga tumupad at nagpatuloy sa gawain ng Panginoon,
sa gawain para sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dyan sa verse 21 and 23, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You may have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord." Hallelujah! Praise God! So ito yung hangarin natin, yung well done ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God! So manatiling tapat tayo sa gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon. Tapusin, tupdin, hanggang sa dumating ang Panginoon. Pero, yung mga hindi tumupad, at yung mga hindi nagpatuloy doon sa gawain na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ano po tawag ng Diyos diyan sa verse 26? You wicked and lazy servant. Aray! Di ba? So, ayaw ni Lord ng, naku, masakit ito, no? Ayaw ni Lord ng tamad. Ayaw ni Lord ng walang ginagawa. Gusto niya lahat busy sa gawain ng Panginoon. Lahat busy sa paghayo, sa pagdidisipulo, sa pag-i-invite. Amen. Praise God. Ito yung nasa ng Panginoon. Amen. Praise God. So alam po ninyo sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon, ay kinakailangan po dyan ang katapatan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Moreover, it is required in stewards that one be found faithful." Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen. Katapatan. Maging tapat tayo sa lahat ng pinagkatiwala sa atin. So, pinagkatiwalaan tayo ng tungkulin at gawain. So, dapat tupdin, dapat tapusin. Amen. Maging tapat. Now, sa Nehemiah chapter 2, ito po ay patungkol po doon sa bansang Israel na nawasak ang kanilang pader, yung kanilang moog, at nagkaroon ng hangarin sa puso ni Nehemiah na itayong muli yung nasirang moog para sila ay hindi lubusang malagay sa kahihiyan. Kaya siya ay nagpunta sa Jerusalem at tinipon niya yung mga tao doon, yung mga leaders, manggagawa upang buuin at itayong muli yung nasirang moog sa kanilang bayan. Pero alam po ninyo, sa kabila ng magandang kalooban ni Nehemiah at ng kanyang mga kasamaan upang yung moog ay maitindig, maitayong muli, may mga oposisyon na lumabas. So lahat ng magagandang ginagawa, may opposition talaga dyan. Lalo na kung ito ay patungkol sa gawain ng Panginoon. May taga-upos, may mga sanbalat dyan, at may mga Tobias dyan. Nandyan ho ba kayo? Pero hindi ka dapat na manlupaypay, hindi ka dapat na malungkot o matakot doon sa mga opposition. Alam mo ba ibig sabihin ng opposition? O, ito po yung upos, ito yung mga lang ginawa, kundi upos ng upos. Laging nakaupos sa mga panukala na nais natin sa gawain ng Panginoon na ito ay mapahusay, mapalawak, maparami ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung mga taga-upos, kaya nga opposition. At ano naman yung position? Ibig sabihin ng position, you are in a position to prosper in fulfilling your ministry. Amen? Hallelujah, nakaposition kayo. Kaya mayroong mga nag-o-oppose na katulad ni Sanballat at ni Tobias. Amen. So itong dalawang ito na kontrabida, okay, sa hangarin na mapainam yung gawain ng Panginoon, nilait-lait pa nila, kinutya-kutya, nagsalita ng mga bagay na hindi mabuti, nandiyan gumagawa sila ng mga bagay na kaaliwas-wasan para hindi matuloy yung gawain. Alam po ninyo, ayaw ni Sanballat, ayaw ni Tobias na may magmalasakit sa kapakanan ng mga Israelita. May mga sumunod sa mga pangguguyo at paninira ni Sanballat at ni Tobias, pero hindi yung nagtagumpay. Amen. Sila mismo, nagkaisa sila nagguluhin para mahinto ang gawain. Ganon din naman dyan, marahil sa gawain mo, sa ministry mo, maraming mga intriga, okay? May mga pintas, pero hindi ito dapat
ang magpatigil sa iyo upang maituloy mo, matupad mo yung pagkatawag ni Lord sa ministeryo para sa iyo. Amen. Mayroon talagang mga magkakaroon ng sabuatan diyan. Magbababa sa iyo diyan. Ngunit sinasabi diyan, alam mo yung ending doon sa verse 15 ng chapter 6, alam mo sa kabila ng lahat na conspiracy laban kay Nehemiah sa pagtatayo doon sa muog ng Jerusalem, alam po nyo, natapos ang muog, naitindig yung muog. Amen. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, pag ikaw ay nakakaharap sa anumang mga problema o harapin sa iyong buhay bilang tinawag na tagapaglingkod ng Panginoon, be strong in the Lord and the power of His might. Hallelujah! Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ano sinasabi niya rito? Continue to stand strong. Magpakatibay sa Panginoon. Yung po ay napakahalaga na puhunan natin. Amen. Yung ating relasyon sa Panginoon. Lagi tayong nakaangkla sa Panginoon. Ano pa? Be tirelessly faithful in those things God has commissioned you to do. Amen. So, wag mapagod sa ipinapagawa ng Panginoon. Humayo ng patuloy. Magdisipulo ng patuloy. Wag mapagod. Sabi mo sa katabi mo, wag mapagod. Amen, sa pinapagawa ng Panginoon. Dahil ang tapat at matalinong tagapaglingkod, siyang pamamahalain ng Panginoon. Yan po ay nakasulat sa Luke chapter 12 verse 42. And in verse 43, mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God! Mapalad ka. Pag ikaw ay nagpapatuloy, tinutupad mo, hanggang sa dumating ang Panginoon Jesucristo, nandyan ka. Tinatrabaho mo ng may katapatan. Yung ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo, ang sabi ng Panginoon dyan, ikaw ay mapalad. Now, 1 Corinthians chapter 9, verse 17 says, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Dahil ipinagkatiwala sa iyo, kailangan tuparin. Amen. Hallelujah. 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Mayroong idiniposito ang Panginoon sa iyo dyan na talento, na kakayanan. At ang sabi dyan ay gamitin para sa kapakinabangan ng lahat. Amen. Yung tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nga ang exhortation pa sa atin dito, do not lose heart. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob, sabi ni Pablo. Now, so ano ang basis? The basis of our courage and determination. Number 1, mercy of God. Yung habag ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ginawa niya tayong karapat-dapat sa isang gawain, di ba? Na napakahalaga, napakadakila. At pangalawa, siya mismo ang namili sa iyo, naglagay sa iyo sa ministry. Amen. Praise the Lord. Hindi mo pipiliin yon. Siya mismo ang namili. Amen. Salamat sa Panginoon na pinili ka. Pinili tayo para sa isang dakilang ministeryo o gawain. Kaya nga sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Magandang balita, Biblia, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Sabi ni Pablo, bagamat humihina, ibig sabihin, nakakaramdam ka rin naman talaga ng pagod. Diba? Dahil ang gawain sa gawain ng Panginoon talaga, talagang kailangang magtrabaho, gumawa ng buong sikap. Sabi nga nun, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Purihin ang Diyos.
Because of the present experience of God renewing power. Sabi ni Pablo, si Pablo nagpapatuloy siya na may lakas ang loob at determinasyon upang ipangaral. Tupdin ang pinagagawa ng Panginoon. Tupdin gawin yung ministeryo. Amen. So ito po, yung sinasabi sa atin ngayon na mga salita ng Panginoon upang tayo po ay manatili na matupad natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Isaiah chapter 240 verse 29 to 30, kung nakakaramdam ka man ng panghihina, sabi rito, He gives power to the weak and to those who have no might. He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Maganda sa magandang balita. Sabi diyan, ang mga mahihina't napapagal. Napapagal ka na ba? Nanghihina ka na ba? Na parang walang nangyayari. Mayroon yan. Sabi niya, pinalalakas. Ang Panginoon palalakasin ka niya. Kahit kabataan ay napapagod at nanlupaypay. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Hallelujah! I-renew ng Panginoon yung panghihina mo, yung nawawala mong lakas, palalakasin ka muli ng Panginoon. Ang sabi pa dyan, ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen. We need to understand that spiritual strength comes from waiting upon the Lord. Ibig sabihin yung pagtitiwala sa Panginoon. Dito po tayo nagkakaroon ng spiritual na kalakasan. Amen. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sabi niya, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ang bahagya at panandaliang kapaghatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggang at walang katulad. So yung mga dinanas ni Pablo, ang tawag lang niya dyan, bahagya lang, panandalian lang yan. Yun yung sabi dyan eh. Ano ba yung mga naging karanasan ni Pablo? Na tinawag niyang bahagya lang. Kumbaga maliit lang yan, sisiw lang yan. Magaan lang yan. Ano ba yung mga karanasan niya? Okay, yan po ay mababasa sa 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 23 to 29. Na siya ay nabilanggo, nawasak yung barkong sinasakyan niya. Ano pa? Siya po ay nagkaroon naranasan niya ang matinding gutom at uhaw. At maghapon siya, magdamag na nakalublob siya sa tubig, sa dagat. Ano pa yon? Siya po ay nakaranas na paluin, hampasin, saghugupitin. Ang tawag niya dyan, sabi niya, walang katulad yan, hindi yan maikayang ikumpara yan. Doon sa hinaharap na kadakilaan, kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa akin. Hindi pa naman natin naranasan ito, hindi ba? Pero yet, itong sinasabi ng talatang ito ay patuloy tayo magpalakas. Ang lakas natin ay sa Panginoon. Amen. Doon tayo kukuha ng lakas mula sa Kanya. Hindi natin kaya sa ating sarili. Amen. Pero sa ganang akin, sabi niya parito sa Romans 8:18, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan, ibig sabihin ngayon, ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sasahatin. Amen. Na naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, while we do not look at the things which are seen, hindi mo pinapansin yung mga bagay na yan, but at the things which are not seen, yung mga bagay na inaasahan natin na wala pa, but the things which are seen are temporary. Sandali lang yan. Hindi yan magtatagal, but the things which are not seen are eternal. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na di nakikita. Mayroon tayong inaasahan mula sa Panginoon na gantimpala. Amen! So, ang Panginoon mismo ang magbibigay ng gantimpala. Yan po ay nakalagay sa Revelation chapter 22 verse 12.
na siya mismo ang mag-aabot ng reward mo. Amen. According to kung paano mo ginawa yung kanyang ministeryo na pinagkatiwala sa'yo. Amen. Praise God. Now, so bilang pangwakas, si Pablo dito sa aking ibinahagi ng mga talata, ito po ay word of encouragement for us na tayo ay magpatuloy sa ministeryo na ating tinanggap mula sa Panginoon. At ito rin ay word of reminder for us para tayo ay magpatuloy, tuparin, tapusin yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin. Sa palagay nyo, ano ba yung pumipigil? Ano ba yung pumipigil kay Archippus para hindi siya magpatuloy sa ministeryong ibinigay sa kanya? Marahil natatakot siya, iniisip niya, hindi niya kaya, iniisip niya, tinitingnan niya yung sarili niya na kapos siya sa kakayahan. Hindi niya iyon magagawa. Ano pa, marahil atubilis siya na isaalang-alang yung pangyayari sa kanyang personal na buhay, ano pa, sitwasyon sa pamilya, problema sa pamilya, ano pa, marahil yung mga pag-uusig na ibinabato sa kanya. Pero, anuman, whatever it is, ang kailangan ni Archippus, alam mo, encouragement and reminder to continue fulfilling his ministry. Ito rin po ay hindi lang para kay Archippus kundi katulad ng sinabi ko, yung Archippus pwede mong ilagay yung pangalan mo. Pwede mong ilagay yung pangalan ng kaibigan mo, ng kakilala mo. Anumang bagay ang pinagdaraanan, kailangan natin ang encouragement. Amen. Kailangan natin ang paalala upang magpatuloy sa ministeryo. Amen. Katulad ng lahat sa atin, ang paglilingkod ay isang tungkulin na ibinigay ng Diyos. Tungkulin yan na dapat tuparin. Katulad ni Archippus, tinanggap niya mula sa Panginoon, tinanggap din natin, kaya naman tayo po ay inaasahan na magpakatatahag sa ating pananampalataya, lalo na sa panahong ito. Amen. Bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo, tuparin yung ating assignment na ibinigay sa atin ng may katapatan. At assignment po natin ito to fulfill our ministry. Fulfill your ministry. Amen. Praise God. Our Father God, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord, O God, sa word of encouragement, Panginoon, na ibinigay mo sa amin mula sa talatang ito, mga sulat ni Pablo, O Diyos, na siyang nagbibigay, O Diyos, ng lakas sa amin, Panginoon, upang magpatuloy, tuparin, tapusin ang gawain na ibinigay mo sa amin. Salamat nga, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ito ang magbibigay ng lakas sa amin, Panginoon, bagamat kami, Panginoon, ay napapagod kuminsan, nakakadama, Panginoon, ng panghihina, yet, Lord, kami, O Diyos, ay humuhugot ng lakas mula sa iyo, O Diyos. Salamat nga, Panginoon, na ang mga salitang ito ay magbigay ng inspirasyon sa amin, Panginoon, upang tuparin, O Diyos, ganapin, Panginoon, ay pinagkaloob mo na ministeryo sa amin. Praise God. Pagpalain ka ng Panginoon, fulfill your ministry. Amen.